isang dugong, pinagkaguluhan ng mga tao nang makita ito sa Pampang. Nang may angat po yung lambat, papunta na po sa Pampang nang makita namin yung dugong. Sobrang laki po. Mabuti na at buhay pa yung dugong. Ang mga dugong kasi hindi ito isang isda. Kahit matagal ito nasa lupa, nakakahinga ito dahil ito isang mamal. Pero pag masyadong matagal ito sa lupa, ito'y mamamatay din. Ang dami walam, Kuya Kim! Bago natin alamin ang kwento sa likod ng video, gaano nga ba kakilala ng mga Pinoy ang dugong? May tatanong ko sa inyo, halika. Alam ba kung anong klaseng hayop yan? Hippopotamus? Hippopotamus? Hindi. Anong tunog na ginagawa ng dugong? Tunog drums. Ula sa ula ko lang. Paano? Tug. Ikaw, anong tunog? Wala akong sarili. Alam ba tunay na tunog ng dugong? Parang tunog ng takuri, parang tunog ng ibon. Ah, yung ano, yung kumukulo. Tweet. Pag kumukulo ng tubig, ang video na ito, nakunan sa Palawan. Dito namin nakilala ang video uploader na si Donna. Mga alas 8 po ng umaga nang pumunta po kami dito sa playa para po mamili ng isda na ititinda namin sa aming talipapa. Nang may angat po yung lambat, papunta na po sa Pampang nang makita namin yung dugong. Sobrang laki po. Tuwan-tuwa po kami nung nakita namin yun. Ang kwento ni Donna, hindi raw ito unang beses niya makakita ng dugong. Pag nakakita po kami dati ng dugong, tinitignan lang po namin. Parang masaya po kami na makakita nun. Alam niyo ba, ng unang panahon, pag nakakakita ang mga sailor ng dugong, akala nila itong sirena. Dito nagmula ang alamat ng sirena dahil mukhang babaeng lumalangoy sa dagat, ang dugong pagtitingin mo sa ibabaw ng barko. Pinapanood namin sa eksperto ang video para malaman kung bakit nga ba ito napadpad sa Pampang. Normally, hindi sila dapat nakakaahon ng ganong kalayo sa Pampang. Dahil sila'y naninirahan doon sa maraming seagrass and usually sa shallow water. Maaari lang silang makarating doon sa Pampang kung mahuli sila ng lambat or nakapasok sila sa tidal pool. Ang mga dugong ay marine mammal na strictly herbivorous o talagang halaman lang ang kinakain. Matatagpuan ang mga ito sa warm coastal waters mula sa East Africa to Australia, including the Red Sea, Indian Ocean, and the Pacific. Dati, natatagpuan ng dugong sa maraming area sa buong Pilipinas. Pero nagkaroon ng malalang decline noong 1970s dahil sa development of coastal areas, incidental catches in gill nets, dynamite fishing, pollution, at natural disasters na nakakasira sa maraming seagrass na siyang pangunahing food source nila. Balikan natin ang video ni Donna. Ang dahilan pala kung bakit binubuhat mga tao ang dugong ay dahil ibabalik nila ito sa dagat. Okay naman po siya, wala naman pong sugat. Kung ano mang nakita namin, wala naman po. Lumangoy po kaagad ng mabilis yung dugong. Ang mga dugong nakalista ng vulnerable to extinction sa International Union for Conservation of Nature o IUCN's Red List of Threatened Species. Ibig sabihin, nanganganib na ito maubos. Bagamat may long lifespan sila na umabot ng 70 years or more, meron naman silang slow rate of reproduction. Kung makakita man ng mga hayop sa mga lugar na hindi nila natural na pinupuntahan, ang paalala ng eksperto, proceed with caution. Call the proper authority para mabigyan siya ng tamang response para hindi siya makaladkad. Meron kasing proper way ng pagbuhat sa kanila at proper way ng release din.